hog grower feeds, pwede daw ba ihalo sa finisher? Atin pong aalamin pagkatapos po ng intro. Hoy, mga baboy! Ready? Beginners, tandaan po natin at ang isa sa mga supportive reason dyan, kumbaga sinishare ko lang guys sa inyo, ang mga ka-farmers, isang magandang araw po sa ating lahat. Habang si Mrs. po ay naghahanda ng feeds po, no? Para sa amin pong dalawang dumalagang baboy, akin pong i-open muna sa inyo itong tanong po ng ating kababayan na si Kabayang Melanie Kapangpangan. Sabi niya, Kuya Dudong, pwede po ba ihalo ang hog grower feeds sa finisher feeds? Magdalawang buwan na po ang baboy ko. Ayan, so atin pong anuhin guys, atin pong bigyan ng kasagutan yan. Pagkatapos pong mai-prepare itong pagkain sa dumalagang baboy namin na 2 piraso para manahimik po ano. Okay? Nalagyan muna ng King's Beta Plus. King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Ayan. So ako muna guys ang cameraman ngayon, no? Si Mrs. po ang akin pong pinapa-assess. Ubusin mo. Ito, 1 kilo gestation. Okay. By the way guys, hindi po namin pala muna palitan ng tubig. Dahil po meron niyang halong King's Beta Plus Animal Feed Supplement kanina, pinahigop ko po sa aking mga baboy. Okay? Dugangig tubig. Yan, dagdagan ng tubig. Ayan, isang pitcher pa. Okay. O, pwede na yan. Next, yung isa naman. 1 kilo. Kalahating kilo. Ayan. Hop. Huwag na sobrang dami. Kasi 1 kilo na naman eh. Ay, siya nga pala guys, ang mga nagtanong dyan ha. Ang bagong update ko po sa paghalo nito, King's Beta Plus Animal Feed Supplement, 3 to 5 kilos of dry feeds. Pwede ang isang kutsara na King's Beta Plus ihalo. Ayun na. Umingay na naman dito. Hoy, mga baboy! Okay. So talagang ano na sila ngayon guys sa amin. 1 buwan and 3 araw sa amin simula sa pagbili. Medyo malaki na po sila guys, ano? Ayan, so ako po ay patuloy pong masaya sa akin pong mga baboy dito sa akin pong pampinubring baboyan. Dik. Aba, gapangayo na sila pagkaon guys. Nangayo nagpagkaon kay gutom na sila, no? Kumusta ka diyan? Ayos lang. Guys, wag ka lang mainip ha kasi ang gusto ko bigyan mo na ng pagkain namin yung gelt namin dahil para wala pong disturbo sa disturbo sa ating mga tainga. Ano ka mo? 3 kilos and 1/4. Ito, starter stage namin sa aming mga baboy na fatteners. Ito, ayan, dry feeds feeding lang po ako ngayon sa kanila. Actually guys, bagong ligo sila. And then, kakatapos lang din po namin nag-spray sa amin pong baboyan dito. No? Kasi pag hindi ma-sprayhan, eh talagang, nagkakaroon ng hindi magandang resulta. Kailangan malinis. Kumusta ka na dyan? Nalagyan mo na ng King's Beta Plus? Okay, very good. Ayan, update ka ha? Okay? Sige. Relax lang and then control mo ang kanilang kilos na hindi masagi ang pagkain. Ayan guys. Okay. Ready? Ayan, sige. Hala, kain lang ng kain mga baboy. Sige. 1 month and 3 days old simula sa pagbili namin. Ito na po sila guys. Medyo malaki na po sila. Medyo lang guys ha. Hindi ko po sinasabing malaki na talaga as in. Ayan. Okay. Starter stage part 6 natin to ngayon guys sa ating update ngayon sa mga baboy. No? Pwede daw ba? Ito na, sabihin na natin. Pwede daw ba Kuya Dudong ipaghalo ang grower feeds sa finisher feeds, no? Nung hog feeds na sinasabi natin. So, direct to the point na sagot po natin dyan, mga beginners, tandaan po natin at atin pong imantya sa ating isipan ito na ayon sa eksperto, hindi po talaga maganda na paghaluin mo ang grower hog feeds sa finisher hog feeds. Bakit Kuya Dudong? Mga baguhan po kasi kami, hindi namin alam eh.
So, ang isa sa mga supportive reason dyan, made by the experts sa industry ng pag-alaga ng baboy, yung pong bawat stage ng feeds kasi, meron yang kanya-kanyang purpose sa pag-develop ng katawan or sa pag-develop sa katawan po ng ating mga baboy. Now, halimbawa guys, ang edad sa baboy, nasa pre-starter pa lang. So, pag i-direct mo yan ng hog grower feeds o finisher, hindi po siya maganda according po sa mga eksperto sa mga feeds company ha. Disclaimer lang ha, ang mga sinasabi ko po ngayon ng mga information, simpleng idea, simple words, simple information ay nagmula po sa ginawa nating pagsaliksik upang sa ganun ay magiging maganda po ang atin pong mapagkatiwalaang mga sinasabi dito sa simpleng video na ito. Made by expert. Ayan. Kasi po, ang grower feeds, pinapalubo nyo ang katawan sa baboy. Ang biig po ay meron pong kanya-kanyang stage sa feeds na atin pong dapat ibigay sa kanila. Ayan. So, meron po akong nilagay na link dyan sa description, yung feeding guide para sa fatteners at sa inahin po, yung sa dumalagang baboy din, ay makakatulong po yan sa ating lahat baguhan. Hindi po natin magandang gawin na paghaluin ang grower sa finisher. Kasi po, ang finisher, nagko-convert po yan sa laman ng baboy mula sa grower feeds. Okay? Ang taba po na mula sa grower feeds or sa grower stage, kino-convert ng finisher feeds. Pagdating sa finisher stage, kino-convert ng finisher ang taba sa laman. Okay? So, ito guys, ang aking mga baboy pala, ay kasalukuyan pong nasa starter stage sila. Hindi ko sila pa tinatalon sa grower na feeds kasi nga po, mga ilang araw pa lang kami nag-starter. Mga more than 2 weeks pa lang siguro, no? So, alang-alang pa guys. Meron naman tayong mga ano dyan, kahag resource na direct silang nag-grower. Pero hindi ko po pwedeng i-compare yung akin pong mga simpleng pag-alaga po sa aking mga baboy dito, sa munti kong baboyan. Hindi ko pwede i-compare, no? Dahil ang isa sa atin, or I mean, yung bawat isa sa atin ay iba-iba po ng mga sistema sa pag-alaga ng baboy. Pero by the way, atin pong i-respect yan dahil magkakaiba po tayo ng mga diskarte sa pag-alaga ng baboy. So ito guys, nagpapalagay po ako ng tubig na malinis dito po banda sa kabila, no? Ayan guys, so atin pong makikita na medyo galagom ang semento pero tinaw na ang tubig guys, masinaw, no? Tinaw ba? Sinaw, malinis, no? Ayan, so isa po sa mga simpleng sistema po namin dito ni Mrs. po na akin pong binahagi sa kanya, yung aside from drinker, ay ginagawa namin guys na may tubigan sa gilid. Ayan guys, oh. Ayan, humihigop sila, no? Umiinom sila ng tubig. Ayan. So, ang sapat na patubig po sa ating mga baboy ay isa po sa mga nakakatulong sa kanila pong mabilis na paglaki, no? Tamang pagkain, regular na purga, no? Vitamins. Ayan guys, si Mrs. nagwawalis na po sa mga laya na mga dahon ng langka. So by the way guys, bago tayo magtatapos sa video na ito, idagdag ko lang po ang katanungan ni kabayang RB Lianognob, no? Sabi niya, Kuya Dudong, ilang months po bago ka magpakain ng mixing? Okay, speaking of mixing, ito po ay ginagawa po ng ating mga kahagrisers. Honestly, ako gumagawa din po ako niyan. Pero beginners, ang ano po, ang akin pong application niyan, lately na lang po na ginagawa ko, pagsapit po sa grower stage, yung first and second week po sa grower stage ay nagpo-pure feed feeding po ako sa grower, no? Sa akin pong naalalang ginawa noon sa last batch ko sa fatteners. Kasi po, parang hindi maganda na magmi-mixing tayo sa pre-starter, no? Iwan ko lang sa iba dyan kung anong ginagawa. Basta ako, sinasabi ko lang po yung mga naranasan ko sa aking baboy, ha? Disclaimer lang, ha? So, maganda ang gawing mixing sa grower stage, no? Yan po ay isa sa mga pwedeng gawin. Tapos, ang pagsapit po ng pangatlong linggo hanggang pang-apat na linggo, doon na po ako nag-mixing. Ulitin ko lang po. Sa akin pong naalala sa nagdaang batch ko sa fatteners guys, ang ginawa ko noon, nagsimula po akong nag-mixing. Ha? Disclaimer lang ha, ang ginawa kong mixing noon ay sa grower stage na po. Sa grower stage po na ginawa ko noon, 4 na linggo. No? Isang buwan po kasi guys ay base sa feeding guide na akin pong sinusunod. So sa una at pangalawang linggo, nag-pure feeding po ako noon sa grower feeds.
Then ang pangatlo at ang pang-apat na simana or linggo, doon na po ako nagsimulang nagpakain sa aking mga baboy ng mixing. So, idagdag ko lang po para sa mga baguhan dyan. Hindi po maganda base po sa aking na-realize. Mag-mixing tayo sa ating mga biik sa pre-starter feeds. I mean, pre-starter stage to starter. Yan lang po ang isa sa mga gusto kong idagdag sa ating topic ngayon na nakikita ko na hindi maganda ang pag-grow, no? Ang paglaki sa ating mga biik kapag nagmi-mixing tayo. Let's say for example, ang pre-starter hinaluan natin ng mga darak, no? Ipa ng palay, ipa ng mais. Hindi po siya maganda sa aking lang sa akin lang pagkaka-analyze, no? Kasi nga po ang ipa ng mais halimbawa kung i-mix mo yan sa pre-starter stage or feeds, I mean, matigas po, then mahihirapan pong mag-digest ang digestive system or ang katawan ng baboy, katawan ng biik kapag po nagpapakain tayo ng ipa ng mais na hinalo mo dyan sa panahon or sa kanilang edad na pre-starter stage. Ganon din po sa starter sa akin pong mga napagdaanan noon. Kumbaga, sinishare ko lang guys sa inyo ang akin pong mga naranasan simula pa sa old days ko doon sa kabilang babuyan ko, no? Hindi po siya maganda. Tayo po ay gumagawa ng mixing dahil nga po meron tayong mga sari-sariling mga opinion about sa pagpapakain sa baboy. Pag sapat naman sa budget, pwede naman po tayong mag-pure feeds feeding. Yun nga lang po, medyo mataas talaga ang presyo. Mataas talaga ang amount or ang gastos in short. Ayan. So, ang dami mong sinasabi kayo, Dodong, pagpasensyahan nyo na po ako guys. Kasi nga po, ako, kung ano po ang aking mga naranasan, akin pong binabahagi. Yung mga pagkakamali ni Dodong, yung mga nagawa ko sa aking mga baboy na tingin ko medyo okay naman ang resulta, akin din po yung binabahagi sa ating mga video content para magkaroon din po tayo ng mga simpleng idea. So mga kababayan, mag-shoutout po muna tayo kina Raymond Aguirre watching from Lawaan, Antique. Shoutout po sa imo, bossing. Kay Nina Pulvira watching from Riyadh. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan kong OFW. Ingat po kayo dyan, no? Shout out also kay Adelaida Dingal watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out po. Shout out kay Biloy Biloy, no? Biloy Biloy, watching from General Santos City. Kay Glory Jasmine or Hasmin watching from Dubai. Kay Dodong Charing watching from Riyadh. Kay Buddy Islaw watching from Aklan. Maricar Dakil watching from Oman. At sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ako po si Dodong Villaran, ang patuloy pong nagpapasalamat. Taos puso pong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsama nyo ngayon sa ating video na ito. Kung ikaw po ay hindi pa nakapag-subscribe, kung mahilig ka sa Baboy Show, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. Ako po ay humahanga at sumasaludo sa mga espiritu dyan. God bless po and happy farming everyone. Peace out po sa ating lahat.